Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga signal cable audio, kami po ay nasa channel 313 at sa iradioportal.com/Luzon AM stations/kilohertz Radio Veritas 846. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyong pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa nephrolithiasis and UTI. So, ano ho ba yung nephrolithiasis? Ibig sabihin ho nun, yun ang medical term for kidney stones, no? Bakit ho pinagsabay natin ang kidney stone and UTI? Kadalasan ho kasi ang tao, pagka may kidney stone, may UTI din po. Kasi pagka may kidney stone ka, may residual urine kang sinasabi. Yun ho bang ihi na dapat na ilabas mo? Hindi ho. May tira kang ihi palagi sa pantog mo o sa urinary bladder mo. So, ang tendency ho, yung residual urine na yun, syempre kung may germs na yun, magmumultiply ho yun, kaya magkaka-infection ka sa ihi. Due to yung stones mo nakabara, so hindi lahat ng urine mo nauubos. So, basta nagka-kidney stone ka, siguraduhin mo, paulit-ulit ang UTI mo. Kidney stone, it is also known as renal calculi. So, pag sinabi nyo kung calculi, ibig sabihin stones. Nephrolithiasis. Mga solid deposit ho ito that form sa loob ng kidney. Doon ho siya na-form. Kung nakakita na ho kayo ng kidney stones, talaga ho siyang matigas. Stony hard, no? Hanapin niyo ho sa FB ko, i-type niyo ang Doc Lim, no? So makikita niyo ho yung post ko ng kidney stones, naka-public po yun, no? And makikita niyo rin yung post ng gallbladder stone, no? So ang lalaki ho nung lumabas sa pasyente. And actually meron na namang lumabas uli after ng detox protocol, yung husband naman ho ang nag-detox. Mas maliliit ng kaunti doon sa gallstone ng wife, pero compare ho sa ibang tao, malalaki rin ho. No? Siguro napakapangit yung lifestyle ng mag-asawa, more on fatty foods, kaya ho ang dami nilang gallstone. Kadalasan ho, ang composition ng kidney stones, gawa ho ng various material, but of course, ang pinaka-most common type is yung calcium oxalate. Yan ho ang pinaka-common, no? Marami hong calcium oxalates. Example is tomato, calcium phosphate. So, kung napansin nyo, parehong calcium. So, calcium oxalate, calcium phosphate. Ang tanong ho, paano yung mga umiinom ng calcium supplement? Pwede ho bang maging kidney stone yun? The big answer is yes. Kaya mag-iingat ho kayo sa pag-take o pag-self-medicate ng calcium kasi pag hindi ho maganda ang absorption ng calcium na supplement ninyo, lalo na kung synthetic, pupunta ho yan sa kidneys ninyo, magpo-form ho yan ng kidney stone. Also, kung hindi ho mapunta doon, pupunta ho yan sa arteries ninyo, mag-contribute ho yan sa atherosclerosis, baraho sa ugat. So, hardening and thickening of arteries.
So, karamihan ho sa tao nagtatake ng calcium for, syempre ho, for good health. Yun ang purpose. But hindi ho alam na poor ang absorption ng calcium. Lalo na ho ang kababaihan. Alam nila, pag may edad na, alam ang osteoporosis. So, syempre, ang alam nila, para maging masinsin uli yung buto nila, calcium. Ang recommendation na dosage is 1,002 to 1,005 milligrams ng calcium. And everyday yon. Now, try to think kung hindi ho yan na-absorb. So, ang mangyayari ho dyan is what? Ayun na nga ho. Mas lalo hong harm ang gagawin yan inside your body kasi magiging kidney stone yan or magiging atherosclerosis, no? So, calcium per se, yan ho dapat ay may kasamang magnesium and vitamin D. But, even though meron, minsan ho, poor pa rin ang absorption yan. Kaya, ang mga nagsusupplement ho ng calcium, yan yung mga prone for kidney stone. And also, yung mga tao hong nagtatake ng vitamin C. If the one that you are taking is the acidic form, which is ascorbic acid. It is because ascorbic acid usually is in the form of tablet, so may binder ho siya. Yung binder ho ang nakakakos ng kidney stone. While ang alkaline form ho ng vitamin C, which is sodium ascorbate, usually in capsule form. Wala hong binder. No? And aside from calcium oxalate and calcium phosphate kind of kidney stones, meron din hong uric acid stones. Mahilig kumain ng mataas sa uric acid because sometimes they do not know yung mga food na kinakain nila is very rich in uric acid. Yung mga beans, yung mga nuts, yung mga laman loob, so internal organs, cheese, coffee, oatmeal. Marami hong nagkakamali sa oatmeal because intentionally they take it dahilan sa good for the heart daw, very rich in fiber. Yes, so, but you also need to know the side effect. Kung fiber lang ang habol ninyo sa oatmeal, ang fruits and vegetable ho are very rich in fiber. So, wag nyo hong araw-arawin ang oatmeal dahilan sa yung uric acid naman ho, nagdi-deposit yan. Kung hindi sa joints ninyo, nakakita na ho kayo ng kamay at paa na maraming mga bukol-bukol na para hong bone growth, but actually it is tophi, T-O-P-H-I, ano ho yun, uric acid crystals na tumigas. No? Ayan ho, kung hindi ho yan mapunta as kidney stones, kidney, pwede ho yan mag-accumulate sa joints as tophi and mag-cause ho ng arthritis, no? Or gouty arthritis. And also, meron din hong klase ng stones which we call struvite. Ito naman ho, mga magnesium, ammonium, phosphate kind of stones. No? So, meron din hong galing sa magnesium. So, ganun din ho ang magnesium. O, di ho ba nag-take kayo ng calcium supplement? May kasamang magnesium para madaling ma-absorb. But if it is synthetic and poorly absorbed also, you may also form struvite kind of stones. No? Lalo na ho kung ang pasyente is very rich in heavy metals like lead and mercury inside the body. Kasi ho, ang lead and mercury, nakikipag-compete ho yan sa binding site ng calcium and magnesium. Para ho matandaan ninyo, 4M. So, yung mercury ho, yun ang kumakapit sa binding site ng magnesium. Hindi na ho makakakapit yung magnesium dahil si mercury na ho ang kumapit doon. Si lead naman ho, siya ang kakapit sa binding site ng calcium. So, hindi na ho makakakapit yung calcium. So, aside from the fact na mahina ang absorption ng calcium and magnesium, yung heavy metals, so, which is a very rampant kind of heavy metal, sa atmosphere pa lang ho, mahihinga na po natin yan. Ayun na nga ho, kikipag-compete ho sa binding site. Ano ho ang mga causes ng pagkakaroon ng kidney stone?
Number one ho, nangunguna yung dehydration. Pagka ho, insufficient ang fluid intake ninyo. That may lead to concentrated urine. Di ba? Siyempre ho, nai-increase ang risk ng pagkakaroon ng kidney stones. Kadalasan ho sa ganito, yung chronic dehydration pa rin ho, hindi yung acute dehydration. So, yun ho bang araw-araw, kulang yung water intake ninyo for daily requirement, naiipon ho yung kakulangan nyo sa tubig every day, every week, for several years, hanggang sa hindi na ho makompensate ng body ninyo, and makakabuo na ho siya ng kidney stones. Diet, of course, no? Ayun na nga ho, pagka mahilig yung napipili ninyong pagkain, very rich in oxalate-rich foods, tulad ho ng spinach and chocolate, or yung mga excessive ho ang asin o salt, yan, nakaka-contribute din ho yan sa kidney stones. And of course, yung mga medical condition such as hyperparathyroidism, yung may mga gout, ayan, yung may mga urinary tract infection, at yung binanggit natin kanina na nagka-calcium supplement o vitamin C supplement in the form of ascorbic acid. Sa genetics, so, syempre, it also plays a role. May mga lahi ho kasi o genes na talagang stone former ang tawag doon. No? Symptoms, of course. So, kadalasan ho, may flank pain. Yung sa balakang ho, dito sa tagiliran ninyo, yan kung saan ang level ng elbow ninyo, nandyan po ang kidneys ninyo, more or less. Pagka ho dyan ang sakit ng balakang nyo, tapos nagraradiate sa lower abdomen, and nagraradiate ho sa groin, or nagraradiate sa lower extremities, ibig sabihin ho, kumakalat sa hita ninyo, sa legs ninyo, hanggang sa paa, kidney stones po yan. Ganyan po ang kidney stones. And also, pagka may blood in the urine kayo, but hindi naman din ho lahat ng, ang tawag ho dun, hematuria. Hindi rin ho lahat ng may hematuria is kidney stones. You may also have hematuria with cystitis, cancer of the kidney. May mga blood din ho yan sa urine. But of course, one of the most common is cystitis and kidney stones. No? Kaya ho, nagkakaroon ng kidney stone nagkakaroon ng blood ang ihi ng may kidney stone. Kasi ho, pag naipit ang kidney stone sa mga masisikip na daanan, like sa ureter natin, gagasgas ho siya. Pag gumasgas ho siya, ayun. So, may blood kayo sa urine nyo, no? Painful urination. Aba, syempre ho, kung bumara, napakasakit ho niyan. And ang description nila sa pain ng may kidney stone is masakit pa raw ho sa nanganak. Kasi pilipit talaga ang pasyente dyan. Meron hong taong may nausea and vomiting, nagsusuka, naduduwal ho. But hindi po lahat. Mas medyo common ang nausea and vomiting sa children. Akala mo kung naano yung pala may kidney stone or may UTI. So may nausea and vomiting ho yan sa mga bata. CT scan para ma-diagnose, X-ray, and ultrasound, yan ho, nakaka-visualize ng kidney stone. But the question is, how about if all of those things are negative? Pero may symptoms ang pasyente. Meron ho nung lahat ng symptoms na binanggit natin. May flank pain, may dugo ang ihi ng ihi. Yun ho, kaya ihi ng ihi or frequent urination kasi nga ho, hindi nasisimot ang ihi. Kaya maya-maya, naiihi na naman siya. And painful urination, kahit na ho negative, kung nandoon ho ang mga symptoms for kidney stone, you can give a diagnosis of kidney stones. Why? Kasi ho, yung mga imaging na yan, like CT scan, ultrasound, ang X-ray ho, hindi yung katulad chest X-ray, IVP. So, may contrast media hong nilalagay, no? Wag ho kayo magpalagay ng may contrast media, no? Mahaharm ho ang kidney ninyo. Minsan ho, pag very
tiny pa yung kidney stone, hindi pa ho napipick up ng mga imaging na yan. So, kaya it will turn out to be negative. Urine test, of course, urinalysis, para ho ma-check yung mga minerals and crystals associated with kidney stones. Yung may mga kidney stones, so pumunta kayo sa clinic, may protocol ho kami para dyan. No? Wag nyo hong i-overlook lang kung kayo ay may kidney stone. Why? Kaya hong sirain ng kidney stones ang inyong kidneys. Magagasgas ho yung kidney ninyo, kasi ho soft tissue yun, malambot, tas ang tigas-tigas ho ng kidney stones, magpo-form ho ng fibrosis, para hong cirrhosis of the liver, magiging puro peklat yung kidney ninyo. So, tataas ho ang creatinine ninyo, madadialysis kayo. Although meron naman ho mga small stones that they pass on their own, basta ho nag-increase fluid intake and pain management ng pasyente. Meron din ho yung shockwave. So, kaya lang ho ang shockwave. Pag nadurog ho yung stones, hindi naman ho nasisimot. Yung nadurog ho, nakakalat din sa kung saan saang part ng kidney. So, may kidney stone ka pa rin. No? Bihira ho yung na-shockwave. Shockwave ho is extracorporeal shockwave lithotripsy. So, bihira ho ang na-lithotripsy o shockwave na nasimot ang kidney stone. Prevention, of course, kailangan stay hydrated by drinking a lot of water. Hindi ho ibang klase ng drinks. You need to take, minsan sasabihin kasi marami siyang uminom, pero hindi ho tubig ang iniinom. Huwag niyo hong bibilangin ang hindi tubig. So, I've heard someone na nag-discuss about kidney stones, counted na raw yung ibang klaseng liquid. Hindi po. No? Mali po yun. Ang dapat nyo binibilang, water intake lang. Kasi ho, the more you put in liquid, the more na may intake kayo ng liquid, which is not water, the more na dapat yung i-increase. Halimbawa, may 3 baso kayong kape. Instead na 12 glasses kayo, 15 glasses kayo. Because the more you need to what? Kailangan yung hugasan kawan ninyo with that kind of liquid, which is not water. Maliho yung kasama sa bilang yun. Hindi po. Pag sinabi ho nating tubig, ang molecule kailangan H2O. 2 hydrogen molecule, tsaka oxygen molecule. No? Siyempre ho, ayan, yung age, mas common ho yan sa mga between 30 to 60. Sa gender ho, mas prone. Tsaka may mga certain medical condition ho na mas prone sa kidney stone. Of course, family history. So, yung mga stone former po, lahi-lahi din po yan. UTI, mas marami hong may UTI sa kababaihan than sa male. It is because mas mahaba ho ang urethra. Ang labasan ho natin ng ihi is called urethra. Mas marami hong male ang may kidney stone than, mas marami hong female na may kidney stone than male. Very short ho kasi ang ating urethra. Ang sa lalaki ho, mahaba. So, sa female ho, mga 1.5 inch lang. Sa male ho, mga 8 inches. So, kumbaga, mas matagal ho makapasok yung bacteria sa male kasi yung mahaba yung urethra nila. Kadalasan hong infection o UTI sa urinary bladder, we call it cystitis. Yun ho yung may blood sa urine. Pag sa urethra, yun ho yung pinakalabasan ng ihi, urethritis. Pagka sa ureter ho, ayun ho, dugtong nyo lang yung ureter, no? Urolithiasis, and sa kidney, ayun, nephrolithiasis. So, iba-iba ho, hindi ho lahat ng kidney stone na sa loob ng kidney. Napupunta ho yan sa ureter, sa bladder. Bladder ho, yung pantog. Pag puno na ho yan, yan ho ang imbaka natin ng ihi. Storage. Pagka ho puno na yan, makaka-feel na tayo ng urge to urinate. Nalalaglag ho yan sa ureter, then sa urinary bladder, then sa urethra. Ang pangit ho, pag nagstay siya at hindi siya nalaglag at nagstay siya sa kidney, lalo na kung marami kayong kidney stone. Magkakaroon ng peklat or fibrosis ang kidneys ninyo. Pag sobrang daming fibrosis, madadialysis ho kayo. Dahil tataas ang creatinine ninyo, sisira ho ang kidney. Symptoms, kadalasan ho, pain.
or burning sensation during urination. Tawag ho natin doon is balisawsaw, di ho ba? Madalas din ho ang balisawsaw sa babae. Frequent urination, madalas umihi pero paunti-unti lang. So kala nyo ho maganda yung ihi ng ihi, hindi po. May UTI ho kayo kadalasan, kaya nga ho madalas kayong umihi kasi ang isang pag-void ho ninyo, hindi ho nauubos. May residual urine kayo. And pag tinignan nyo ho yung ihi ninyo, ganyan sa clear glass, cloudy or bloody ang urine. Dapat ho, ang urine ninyo clear. No? And ayan, ang lower abdomen ho ang pain, dito sa may puson. Kung may suspecha ho kayo may UTI, so kailangan ho magpa-urinalysis o magpa-check up sa doktor. Ayun ho, mag-detoxification and blood cleansing program ho kayo. Drink a lot of water. Kasi ho, kasama sa detox program natin ang kidney sa nalilinis. So, plus of course, yung blood cleansing program, mahuhugasan ho, mawawash out ho yung loob ng kidneys ninyo. Plus talaga hong may protocol kami sa may kidney stone and sa may urinary tract infection. No? Huwag nyo na hong palalain kasi both recurrent UTI, paulit-ulit hong infection sa ihi at pagkakaroon ng kidney stone can damage your kidney, may increase your creatinine, and pwede ho kayo mauwi sa pagdadialysis IV. Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doktor Nami, 9989. Bakit pumayat ako ng husto? Malakas naman ako kumain. Mataas po cholesterol ko. Merong chronic liver. Chronic liver? Baka fatty liver. Baka. Ito yan, wala hong connection ang cholesterol ninyo sa pagpayat ninyo. Now, yung chronic fatty liver ninyo, wala rin hong connection yan. Ang mga things to consider kung kayo ay namamayat, at syempre ho nangunguna ang TB, cancer, hyperthyroidism, parasitism, yan, pwede ho kayong mamayat dyan. Sa cancer naman ho, pancreatic cancer, colon cancer, ayan, liver cancer, yan ho ang mga pumapayat. Tsaka ang weight loss ho, yung significant, ibig sabihin, malaki yung weight loss ninyo, maraming kilos in a short span of time. Pag sinabi natin short span of time, within 2 to 3 months or 1 month, very malaki ho talaga yung kilos na nawala sa inyo. But if it is gradual and 1 year, minsan ho sa diet naman talaga ng pasyente, hindi ho masyadong significant yun. Kaya lang ho, ang may TB, walang ganang kumain, mahina ang pakiramdam, ayan, namamayat. So, pagka ho cancer, ganun din. At saka medyo nilalagnat ho late afternoon. Pero yung may cancer, so ganun din ho, wala rin ganang kumain, kaya namamayat. Pero ho yung may hyperthyroidism and may parasitism o maraming bulati, malakas kumain ho yan, pero pumapayat. Sa parasitism ho, malakas kumain kaso may sumasalo ng kinakain, lalo na ho kung tapeworm ang parasite ninyo. Sabihin mahaba siya, kaya halos lahat ng food and nutrition sa kanya napupunta. Wala na hong natitira sa pasyente for weight loss, ay for nutrition. Then, hyperthyroidism, napakabilis ho ng metabolism. So, kaya hong i-use up lahat ng kung ilang pinggan ho yung kinain ninyo. Maya-maya wala na, gutom na naman, kakain na naman. So, yun ho mga basic consideration, no? So, kaya ho kailangan pumunta kayo sa clinic. Hindi ho tayo pwede sa text lang dahilan sa marami akong tatanong sa inyo. Yung mga simptomas na yan para ho magkaalaman tayo. Tsaka na makita actual, di ba? Yun nga. Ano ba itsura nyo? Kailangan magpa-check Iba ba yung siya. kulay nyo? Ganun. And walang tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo yung magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. And kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa
0917-889-9412. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking or asymptomatic pneumonia. Sabayan niyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan ho ang procedure na mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook ID. Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.